simula, grabe na ang reaksyon sa mga walking possessed. Nagwawala sa labas at sa loob ng simbahan. So, lalo na grabe ang reaction nila pag makita nila yung cross. Ecce crocem Domini, fugiti fartis adversi, croc sacrasit mihi lux, non dracosit mihi dox, vade retro satana. Yun talaga ang kinatatakutan ng mga demonya. Kung maalala ninyo, kahit Muslim na di maniniwala ng cross, grabe ang aversion sa cross. Panyabot ko. Panyabot ko. Nang lagyan ng cross yung noon niya gamit ang holy and exorcise oil. Sacra Sancti Martis Ecclesiae Otes Ate. Sigo tuloy tayo sa lotis in Cristo Jesus. Yun po ay isang Muslim. At yung open ang psychic ability para sa diagnostic interview lang, grabe na ang reaksyon. Dito natin makita ang kapangyarihan ng cross sa ating Panginoong Hesukristo. Grabe talaga ang kapangyarihan. Dahil kung tignan natin ang unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18, sapagkat ang mensahe ng cross, kahangalan sa mga napapahamak, ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Yung nagsama kami ni Bro Jando, Father Darwin, at may lumapit lang na nakiusap, maaari ba umanong i-pray over siya? Di namin alam na siya ay open ang psychic abilities. Pero sige, pinagbigyan ko na i-pray over siya, na gulat kami. Si Bro Jando ang nag-video nito habang si Father Darwin ay nagbigay lektora. Rosary ang inalagay ko sa kanyang noo, rosary. No, dahil nakiusap siya, di pala niya maunawaan, maintindihan ang kanyang naramdaman, kaya nakiusap siya na kung maaari i-pray over siya. Inilagay ko ang rosary at pati na yung exorcism ring ko. Pwede mo basa pero di mo i-bless. Paris di pa-bless So, nag-react na siya, kaya nakiusap ako sa mga kasama ni Bro Rolly na kunin mo yung crucifix. Name of Jesus, to depart right now from burn and go immediately and directly to the foot of the cross of na si Jesus Bro Rolly Christ and never return. dahil ang Benedictine ring ang ginagamit natin at may aversion siya. O most Holy Spirit, enter into the empty places left of this Spirit and place burn with your presence, love, and protection. Please do not allow this Spirit to return. Tanaw, burn. Tanaw. Execution Domini. Fugitis partis adversi. So dito natin makita, mga kapatid, ang aversion mismo kahit sa mga open ang psychic ability. At sa pamamagitan ng cross at crucifixion ng ating Panginoon Hesukristo na ipindiwang natin ngayon,
tinalo ng ating Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng kadiliman. Na kahit sa pagtingin lamang nitong simbolo ng ating pananampalataya, grabe na talaga ang aversion nila. Pero alam nyo ba mga mahal na kapatid, ayon sa aklat ni Blessed Mary of Agreda na ang pamagat ay The Eternal City of God, siya ay isang mystic at ang naturang aklat ay aprobado sa 6 na Santo Papa. Ayon sa kanyang revelasyon, noong ang ating Panginoon Jesucristo ay nanalo na sa cross, sa kanyang kamatayan, sa pamamagitan ng cross, ay nagsagawa ng pagtitipon ang mga fallen angels. Dahil natalo sila, nagmi-meeting daw ang mga fallen angels ayon sa aklat ni Blessed Mary of Agreda. At ang kanilang target sa digmaang espiritual ay bawat pamilya na ngayon. Kaya nga kung maalala ninyo ang sinasabi sa aparisyon ng Our Lady of Fatima, sabi mismo ng Mahal na Birhen Maria, nasa wakas na panahon, ang digmaan, ang huling digmaan, mangyayari sa loob mismo ng bawat pamilya. Kung balikan natin ang panahon ng ating Panginoon Jesucristo noong silang siya na may plano si Herodes na papatayin ang ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo, ano nangyari? Ang Diyos ay nagpadala ng anghel, asan? Doon kay Saint Joseph, ang patron sa Universal Church. Saint Joseph, the terror of the demons. Bakit doon siya nagpadala upang mag-warning na si Herodes ay may planong patayin ang bata? Dahil iyon talaga ang istruktura sa pamilya. Ang ama ay siyang protektor sa bawat pamilya. At alam ng demonyo, mga mahal na kapatid, na ang ama ay protektor sa bawat pamilya. Kaya itong espiritual na digmaan natin ngayon, kahit natalo na sila sa digmaan, natalo na sila sa crucifixion ng ating Panginoon Jesucristo, apan nagpatuloy ito sa kasulukuyan ngayon na ang target ay bawat pamilya. Para itong boxing, kung saan ka mahina, doon ka titirahin. At alam ng demonyo na ang mga ama ay siyang protektor sa bawat pamilya. Iyon ang istruktura. Kaya mapansin ninyo, tingnan nyo sa simbahan, tingnan nyo sa may mag-attend sa seminar, mas marami ang mga babae kaysa lalaki. Asa na ba ang mga lalaki? Kung tingnan natin ang ating kapanahunan ngayon, sino ang lasinggero? Mga lalaki. Sino ang naninigarilyo? Mga lalaki. Karamihan. Sino ang nagsasyabu? Naka-attend ako ng naging speaker ako sa mga drug surrenderies. Ang dami. Punong-puno ang gym. Mga lalaki karamihan. Sino ang magiging cause ng trauma sa loob ng pamilya? Mga lalaki. Mga sugarol, mga lalaki. Kaya alam talaga ng demonyo na dapat titirahin
yung protector ng tahanan para magiba mismo ang pamilya. So, nandito tayo sa espirituhanong digmaan. Kahit ang ating Panginoon Jesucristo ay nanalo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, alam ng mga demonyo na hindi sila manaig sa ating Panginoon Jesucristo dahil kahit lang, kung iisa natin ang cross, grabe na ang aversion nila tulad dito. Kaya dahil sa takot nila kahit sa palatandaan ng ating pananampalataya. Kaya napansin nyo ba? Mula sa Satanic Church, sa mga kulto na sikta, sa mga iba't ibang siktang anti-Catholic, ang palatandaan ng ating pananampalataya ang palaging tinitira nila. Tinitira nila ang palatandaan ng ating pananampalataya. Ang tinitira din ng mga miyembro ng Satanic Church. Ang kinatatakutan ng mga demoniac sa deliverance and exorcism. Bakit kaya? Nagkataon lang ba na ang kinatatakutan ng mga demonyo ay kinatatakutan din nitong mga kulto na tatag lamang ng tao? Balik natin mga kapatid. Yung pahayag ng Mahal na Birhen Maria at yung pahayag sa aklat ni Blessed Mary of Agreda na ang target ng mga fallen angels ay ang bawat pamilya. Noong taong 1884, nakakita ng vision si Pope Leo XIII. Ang vision na ang demonyo ay nakipag-usap sa ating Panginoon Jesucristo at nakita niya sa kanyang vision na hiniling ni Satanas sa Panginoong Hesus. Ipahintulot mo sa akin na wawasakin ko ang simbahan mo sa loob ng 100 taon. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi mo mamawasak ang simbahan ko dahil ito'y nakatayo sa ibabaw ng bato. Pero sabi ni Satanas, sa visyon ni Pope Leo XIII, bigyan mo ako ng 100 taon. Wawasakin ko ang simbahan mo. Binigyan ng ating Panginoon Hesus. Ang visyon na yan ay nangyari sa 1884. At nakita sa visyon, kung maalala, tapos sa kanyang misa, nawala ng malay na parang patay na si Pope Leo XIII, pero nakita sa kanyang visyon, ang daming demonyo na bumaba mula sa emperno patungong mundo para wawasakin ang simbahan. At ayon sa mga eksperto na naganap umano ang simula sa pagwasak sa simbahan taong 1914, magsimula sa unang digmaan hanggang 1917. Kung maalala ninyo, 1914 din. Abay, lumitaw ang iglesyang tatag ni Felix Manalo 1914 sa Punta Santa Ana, Manila, na hindi naniniwala sa cross, hindi naniniwala sa Mahal na Birhen Maria, hindi naniniwala sa Eucharistia,
At hindi naniniwala sa authority ng simbahan, ngunit nangungopya sa kalendaryo at Biblia ng Santa Iglesia. 1917, lumitaw din ang Freemasonry. Lumitaw din ang komunista. Ito ang realidad, mga kapatid. At alam nyo ba na yung babala ng ating Panginoong Hesus sa San Lucas na Simon, si Satanas, humihiling. Nagigibain talaga ang kaniyang iglesia. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus, nanalangin ako para sa iyo. At alam niyo ba mga mahal na kapatid, na noong pag-upo ni Pope Paul VI, naalala niyo ba may aklat na pinahayag ni Pope Paul VI? At yon ay ginagamit din ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Ano yon? Yung sinabi ni Pope Paul VI, the smoke of Satan has entered in the church. Alam niyo ba kung ano ang nasa likod, mga kapatid? Bakit sinabi ni Pope Paul VI na the smoke of Satan has entered the church? Sa aklat ni Father Michael Bohr, buhay pa yan hanggang ngayon, si Father Michael Bohr kasama ni Cardinal Edward Gagnon sa nagsagawa ng investigasyon. Siya ang driver, siya ang kasama. Bakit? Dahil sa pag-upo ni Pope Paul VI, may recommendation si Cardinal Dino Estafa, ang prefect sa Apostolic Signatura. Prefect of Apostolic Signatura, mga kapatid, ibig sabihin, Supreme Court ng Vatican. At si Cardinal Hodie. Ano ang kanilang advice kay Pope Paul VI? Imbestigahan mo, dapat may mag-imbestiga sa Roman Curia. Dahil sa Roman Curia, nakapasok ang isang hierarchy na cardinal na miyembro ng Freemasonry. Kaya tinuro ni Pope Paul VI si Cardinal Edward Gagnon na mag-imbestiga sa Roman Curia, the core of the government of the church. At alam niyo ba, 3 taon na iniimbestigahan yan, kasama at nagiging driver na natiling buhay ngayon, si Father Michael. At may aklat siya, The Murderer of 33rd Degree Freemasonry. Alam niyo ba anong resulta sa investigasyon ni Edward Cardinal Gagnon? Nakumpirma sa kanyang investigasyon sa 3 taon na 2 sa Roman Curia at mataas na kardinal ay isang miyembro ng Freemasonry. At ang tinutukoy niya sa report, isang archbishop at isang cardinal, at ang cardinal na yan ay pinangalanan niya sa survey, pinangalanan niya sa investigasyon, si Cardinal Sebastian Baguio. Si Cardinal Sebastian Baguio, napakataas na hierarchy dahil siya'y nasa tinatawag na prefect of the bishops.
Congregation of the Bishop. Ibig sabihin, siya ang responsable sa pagturo ng iba't ibang mga obispo sa iba't ibang bansa. At sa investigasyon ay isang high rank na miyembro ng Freemasonry ang nakaupo sa hierarchy. Ang report na yan, kung saan nagiging driver si Father Michael Bohr, kasama dahil niransak ang office sa Vatican yung office ni Cardinal Gagnon. Kaya inilagay talaga nila sa safety si Cardinal Gagnon. Dahil may mga dokumentong nanakaw sa resulta sa investigasyon. At yung resulta ng investigasyon ay ipinasa niya kay Pope Paul VI. Pero nagdesisyon ang Papa na ang sunod na Santo Papa ang mag-aksyon sa resulta sa desisyon. Pero kahit iyon ang kanyang pahayag na ang sunod na Papa na susunod sa kanya ang magsagawa ng aksyon, siya ay naglabas ng pahayag, kung maalala ninyo, the smoke of Satan has entered in the church. Nang namatay si Pope Paul VI, pumalit sa kanya si Pope John Paul I sa loob lamang ng 33 araw. Alam niyo ba na itong si Cardinal Sebastian Baguio, during the election of Pope John Paul I, siya ay isa sa mga kandidato na magiging papa. Ang mga kandidato na mga kardinal, si Cardinal Sere, si Cardinal Gagnon, si Cardinal Sebastian Baguio, si Cardinal Binele. At ang napili ay si Pope John Paul I. Dahil napakatalino na kardinal, itong si Cardinal Binele na isa sa mga nagiging kandidato sa pagkasanto papa din, na pinipili, ngunit ang nananaig ay si Pope John Paul I. Kaya, napakatalino itong si Cardinal Binele. Si Cardinal Binele ang kinausap ni Pope John Paul I, mga kapatid, na gawing Secretary of State sa Vatican. Alam niyo ba ano nangyari? Sabi ni Cardinal Binele, tatanggapin niya ang pagiging Secretary of State sa Vatican sa kondisyon. May kondisyon siya. Tanggalin mo sa Curia si Cardinal Sebastian Baguio. Kaya nagtanong si Pope John Paul I, saan natin ilagay kung tanggalin natin? Dahil nagiging presidente siya sa mga cardinals. Saan natin ilagay kung tatanggalin natin? At ang advice naman ni Cardinal Binele, ilagay yan doon sa Venice. Dahil patriarka ng Venice kasi, ito si Pope John Paul I. At nagiging Santo Papa. Kaya ang advice ni Cardinal Binele, ilagay mo yan sa Venice. Dahil sa Venice, meron ka ng malakas na Curia na magbabantay sa kanya. 33 araw sa kanyang pagkasanto papa,
Nang pinatawag niya, nasa aklat yan ni Cardinal Michael Moore, mga kapatid, sa report, nang pinatawag ni Pope John Paul I si Sebastian Cardinal Baguio, umaga, di pa pwede makausap sa Santo Papa dahil busy. Kaya alas 8 ng gabi, nakausap sa Santo Papa doon sa apartment niya. At doon sinabi ng Santo Papa na i-assign siya bilang patriarka doon sa Venice. Alam nyo, ayon kay Father Michael Moore, galit na galit si Cardinal Baguio. At hindi siya papayag na i-assign siya. Hindi siya papayag na i-assign siya doon sa Venice. At ayon kay Father Michael Moore, nasa galit umano at sa lakas ng boses, marinig pa ng mga Swiss Guard ang tinig ni Cardinal Baguio. At lumabas ito sa papal apartment. Ang resulta na heart attack si Pope John Paul I sa ika-33 na araw bilang Santo Papa. Nasa aklat yan sa report ni Father Michael Moore. Pumalit sa kaniya si Pope John Paul II na nagiging Saint John Paul II. Pero hindi umano agad na aksyonan yan dahil si Pope John Paul II, Saint John Paul II ay traveling Pope. At pag mag-travel ang Santo Papa, 4 umano na buwan ang preparasyon. Ang paghanda sa kultura, paghanda sa lengguwahe, daming preparasyon. Kaya di agad umano na aksyonan yung report. To make his message known is our response.